Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay tumitingin sa iba't ibang mga free agents na pupwede nilang magamit o maisama dito sa kanilang lineup. At kabilang doon sa mga kinukonsidera daw ngayon at sinusubukang mag-tryout dito sa Magnolia ay itong si Kent Holmqvist. Si Kent Holmqvist ay kinuha dati yan ng Barangay Ginebra. Kung maalala nyo, ito yung naging free agent. Hindi siya masyadong nabigyan ng playing time sa Ginebra, pero ngayon ay susubok na dito sa Magnolia Chicken Templados. Dahil sa height nito, magiging maganda tong addition sa Magnolia kung sakasakali na makuha nila. Kaya nga marami nagsasabi talaga na magdedepende na lamang yan kung ano magiging performance nitong si Holmqvist sa practice. Dahil syempre kung maganda papakita nitong si Ken sa practice, siguradong bibigyan niya ng pwesto ni Coach L.A. Tenorio. Kung sakasakali, nakunin nga ng Magnolia yan, ang tanong siguro ng iba, ano na kaya mangyayari dito kay James Laput? Kasi nga naman, kung itong si Holmqvist ay kukunin nila, baka hindi na magamit si Laput dahil meron na rin silang Ian Sanggalang doon sa center. Plus doon sa power forward, si Xavier Lucero at si Yuken Andrada. Kaya nga, kung itong si Holmqvist ay kunin ng Magnolia Chicken Templados, baka senyalis na yan na itong si James Laput ay matitrade na. Alam naman natin na si Coach L.A. Tenorio gagawin ng lahat para masiguro na itong Magnolia talaga ay makakapag-champion na. At kung kinakailangan nga na i-trade si James Laput para bigyan daan si Ken Holmqvist, hindi ako magugulat kung yan ay gagawin talaga nila. Pero lahat na ito ay nakasalalay dito sa ipapakita ni Holmqvist sa mga tryouts ng Magnolia. Dahil kung doon sa tryouts hindi siya maging impressive, syempre hindi na yan kukunin. Pero kung maipakita niya na siya talaga ay maganda pa at may ibubuga pa dito sa PBA, walang duda na kukunin niya ni Coach L.A. Tenorio at bibigyan ng magandang oportunidad para ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya nga good news yan sa Magnolia. Ngayong official na itong Pure Blends ay magiging parte ng PBA. Ang tanong ay kailan naman kaya mabebenta itong Terra Firma Jeep? Actually, kung inyong magugunita, mas unang naging for sale ang Terra Firma. Dalawa pa yung naging potential buyers niyan, yung Star Horse Shipping at itong Zamboanga Valientes. Pero parehong hindi natuloy. Kaya nauna pang mabenta itong Northport na ngayon ay magiging Pure Blends na. So ang tanong dito, sino naman kaya ang pwedeng pumalit dito sa Terra Firma Jeep? Sa mga team sa PBA, itong Terra Firma talaga ang gusto ng mga fans na mawala na dahil nga ito ay walang ginawa kung hindi mag-trade ng mga players at draft picks dito sa SMC. Ibig sabihin, sa tingin ng mga fans, walang plano itong Terra Firma talaga na manalo. Kaya nga mas mabuti pa na ito i-trade na para yung maalis na para yung papasok na team talaga ay maging maganda yung kanilang ipapakita ngayon. Kaya isa yan dito sa mga makikita natin na magandang gawin ng barangay ng Terra Firma Jeep ay maibenta na yung sarili nila o ibenta na yung team para masigurado na makakakuha sila ng mas magandang sabihin nating papalit. Kung ikaw si Commissioner Willie Marcial, ang gugustuhin mo siyempre na itong Terra Firma Jeep ay mapalitan ng isang competitive lineup dahil sigurado naman aware siya doon sa mga batiko sa koponan na yan. Pero sa bandang huli, kinakailangan natin i-considera na ang pagbenta sa Terra Firma ay isang business transaction. At yung bibili sa Terra Firma, gusto niya siyempre siguraduhin na magiging sulit yung ibabayad nila. Kaya ngayon ang tanong dito sa Terra Firma, kung ano ba talaga ang magiging sabihin nating magandang kalalabasan nito sa bandang huli. Dahil ang Terra Firma, marami yung gagawin dito sa kanilang roster. At yan ang uobserbahan ng mga fans, pati na ng mga potential na buyer nito kung magkano ang kinakailangan nilang ibigay.